Hi guys. Before mag-start yung video, may gusto lang sana ako sabihin sa inyo. Sa mga nakaraan kasing buwan, padami ng padami yung mga nagnanakaw ng membership video namin. And totoo lang, nakaka-demotivate siya. Kaya sana ako naglagay ng membership videos para matulungan niyo ako mapalago yung channel namin. Para sa mga kikitain nun, maipon para maging animation na yung mga kwento. Huwag naman sana natin nakawin yung mga naka-membership only lang. Magpapatulong sana ako sa inyo na kapag may nakita kayong video sa TikTok or Facebook na kwento ko na naka-membership only lang, paki-report na lang ako guys para matuloy-tuloy ko pa yung paggawa ng mga stories at mas dumami pa yung upload kada linggo. Sabihan nyo din pala yung mga sa comments na ninakaw na video na i-report yung video para ma-down na ni TikTok. Di ko naman po kayo pinipilit magpa-member since ilalabas ko rin naman siya sa public kada 3 araw. Also, okay lang naman sa akin kahit i-upload niya sa TikTok or sa FB basta 'wag lang yung naka-membership only. Totoo lang kasi inaabot kami ng 1 araw, 2 araw sa paggawa ng kwento. Nakapanghinayang naman kung nanakawin lang ng iba. At yung mga naka-membership, maraming salamat sa inyo kasi napakalaking tulong nun para sa channel namin. Sana suportahan niyo na lang ako guys at huwag nang piratahin. Balik na tayo sa kwento. Ha? Jay, walang lalaki ang tumatagal sa kanya ng 5 years. Paanong walang tumatagal? Hindi ko magets. Alin ang hindi mo magets? Kasi nakwento sa akin ni Yana na may ex siya. Umabot pa nga daw sila ng 5 years eh. Naniwala ka naman. Magaling talaga gumawa ng kwento yun si Yana. Tsaka nung nagpunta ako sa bahay nila, akala pa nga ng mom niya ako yung BF niya eh. Sabi pa nga, ikakasal daw sila. Ikakasal? Naalala ko na. May nagkwento kasi sa akin before. Yung friend niya dati. Iba-iba daw kasi yung pinapakilala ni Yana sa parents niya. Wala atang tumatagal ng 1 buwan dun eh. Tapos, magpapalit agad. Tapos daw, dinadahilan ni Yana na nagchichit daw yung mga lalaki sa kanya. Pero di alam ng magulang niya. Siya yung may problema. Hindi siya marunong makontento. Kaya nga yung mom niya, gustong ipakasal agad siya para wala nang kawala eh. Para naman hindi napapalit-palit si Yana ng lalaki. So lahat talaga ng sinabi niya hindi totoo? Pero paano yung mom niya? Na napagkamalan pa nga ako yung boyfriend ni Yana. JC pa nga daw yung pangalan eh. JC? Ano yun? Jay Kasuga? Talagang sinakto pa niya sa name mo ah. Tsaka, sabi mo na pagkamalan ka ng mom niya? Ano yun? Di ko gets. Hindi ba nila na-meet yung PF daw ni Yana? Isa pa yun, sabi niya ayaw daw nung lalaki makipag-meet. Hindi daw handa eh. Kaya walang idea yung parents niya kung ano itsura ni JC. Dapat dun palang nagtaka ka na. Isipin mo 5 years hindi pa nila nakikilala ng parents niya o nakikita yung PF niya. Walang ganong magulang no? Tsaka anong sabi mo? Hindi pa daw ready yung lalaki? Sa loob ng 5 years hindi pa ba siya magiging ready nun? Wow ha, galing gumawa ng kwento. Napatulala ako sa sinabi niya. Kasi mula umpisa hindi ko akalain na iba pala intensyon ni Yana. Sa itsura kong ito, magkakagusto siya sa akin. Di ba dapat pag ganun babae pipili siya na mas gwapong lalaki? Pero siguro nga, based sa kwento ni Kimiko, kahit mga lalaki niiwasan din siya. Nakakaawa nga yung nanay nun eh. Bakit naman? Wala lang. Sobrang bait kasi ng mom niya. Sinusuportahan siya sa lahat ng bagay. Masasabi mo talaga na best mom siya kasi may kita mo yung sakripisyo niya kay Yana. Ha? Bakit naman? Nung high school kasi kami, alam mo ba na laging nag-guidance si Yana? Bakit naman daw? Dati kasi nagkakati siya lagi. Tapos lagi na lang may nakakaaway siya noon. Bagsak din yung grade niya kaya pinapatawag lagi yung parents niya. Yung mom niya lagi yung nagmamakaawa para sa grades ng anak niya. Muntik pa nga hindi makagraduate yan nung high school kami eh. Kasi may sinagot-sagot na teacher yan noon.
Halos lahat din ata ng subject, binaksak siya. Pero yung mom niya yung gumawa ng paraan para makagraduate lang siya. Bigla ako nakaramdam ng awa sa mom niya. Naalala ko kasi nung nagpunta ako sa kanila, sobrang bait ng mom niya sa akin. Talagang inaasikaso niya ako nun. Alam niyo yun, parang bihira lang sila magkaroon ng bisita. Kaya siguro tuwang-tuwa yung mom niya sa akin. Napaka-supportive din niya sa kasal nilang dalawa. Wala lang. Naawa lang ako kasi wala siyang kaalam-alam na mismong anak niya niloloko siya. Meron pa ngang bali-balita na pinaglilinis yung mom niya ng buong classroom para sa grade ni Yana eh. Pero buti may nagmamabuting loob na tulungan din siya. Grabe naman pala hirap na mom niya sa kanya. Kaya nga eh, halos magkasakit na yung mom niya sa ginagawa niya. Yung dad niya kaya, tingin mo ba aware siya na ginagano ng anak nila yung mom niya? May dad daw siya? Oo, sabi niya sundalo daw. Iniwan sila ng dad nila, Jay. Hindi rin totoo na sundalo yung dad niya. Hindi ko pa nga nakikita yung dad niya eh. Hindi kasi nagpupunta sa kanila. Siguro may bagong pamilya na. Sa totoo lang, sumasakit ulo ko sa nalalaman ko. Bakit kasi kailangan gawin yun ni Yana? Pero naisip ko lang, kasi hindi naman siguro magiging ganun ugali ni Yana kung walang dahilan, di ba? Mabait naman yung mom ni Yana. For sure, na pinalaki siya ng maayos. So, ibig mong sabihin na may reason kung bakit siya nagkaganon? Oo, mukhang mayroon talaga malalim na dahilan. Gusto mo bang puntahan natin sila sa bahay nila? Bakit? Bakit hindi natin siya try kausapin? Para malaman natin, di ba? Papapasukin kaya tayo sa kanila? Oo, nandun naman yung mom nun eh. Mukhang gano'n na nga lang. Bumayahe kami ni Kimiko papuntang QC. Masaya ako kasi siya na yung kasama ko ngayon. Masaya ako kasi walang nangyaring masama sa kanya. Ang mas importante, tuloy ang kasal namin ni Kimiko. Joke. Pero seryoso, kung bibigyan man ako ng pagkakataon na pakasalan si Kimiko, gagawin ko. Uy, itingiti mo dyan. Adik ka ba? Baliw hindi. Ikaw tong baliw. Umingiti ka mag-isa eh. Lo, umingiti ba ako? Oo kaya. Tapos parang may ini-imagine. Baliw ka na? Nakamatos ka lang na baliw ka na. Ano ba nasa isip mo? Share mo naman. Kasi naalala ko lang yung sinabi sa akin ni Yana. Tungkol saan na naman? Sasabihin ko pa ba? Parang nakakaya kasi. Alam ko naman yung magiging sagot niya. Huwag mo na alalahanin yun. Basta yun na yun. Isa, ano nga? Sabihin mo. May tinatago ka ba sa akin? Siguro may sikreto kayo ni Yana, no? Uy, hindi. Ano kasi, nasabi niya sa akin na na sabi mo daw sa kanya pag nagising ako, magpapakasal ka daw sa akin. Pero, siguro nagsisinungaling yun si Yana. Lahat naman ng sinabi niya, walang katotohanan eh. Sinabi niya pala yun sa'yo? Oo eh. Pero, hindi naman ako nag-a-assume Alam ko, hindi naman totoo. Totoo yun, Jay. Sinabi ko talaga na pag nagising ka, willing akong magpakasal sa'yo.